Okay, magandang gabi sa atin pong lahat. A blessed evening to everyone. Sa lahat po ng as usual, laging nakatutok sa atin pong gawain po ng pagtuturo at pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. So, bago po ako magturo sa gabi pong ito, ako muna po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa kadakilaan po ng Panginoon sa kabila po ng marami po nating pagkukulang, no? Ako po bilang isang tao ay marami pong mga failures, marami pong mga lapses. But then, the grace of God is sufficient para po ako ay kanya pong patawarin. At tunay nga po na ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay hindi po nagbabago. Tayo man po ay lumayo, tumalikod, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na po nagbabago sa atin pong kanya pong mga anak. Ano po? At ito po'y kanyang pinaparamdam po sa bawat isa. Kung tayo man po'y sumusuway, siya po'y namamalo dahil mahal niya po tayo. At kung tayo naman po'y sumusunod, pinagpapala niya po tayo. At isa po sa napakagandang pagpapala po sa atin sa araw-araw, yung tayo po'y may kapayapaan sa buhay. Wala po tayong, of course, maraming problema, pero hindi natin pinoproblema. Sapagkat ito'y ibinibigay natin sa atin pong Panginoon. Ano ho? Kung kaya nga po sinabi ng Panginoon ay magsiparito kayo sa akin, kayong nangabibigatan at kayo aking pagpapahingahin. So every time we study the Word of God, ano po, at tinatanggap natin ito sa atin pong mga puso, ay isa lang po yung atin pong ginagawa. Yung kabigatan po natin ay hindi na po natin dinadala, ito po'y ipinapapasa natin sa atin pong Panginoon. Ano ho? Sapagkat walang bagay na hindi po kaya tayong tulungan ng Panginoon. Lahat ng aspeto ng ating buhay, yan man po ay kahinaan, yan man po ay kahirapan, yan man po ay kasalatan, ang Diyos po ay able para tayo po ay kanyang pagpalain. No? At sa gabi nga po ito, ay salamat nga po sa kabutihan po ng Panginoon sa kanya pong mga salita na ibinigay po sa atin. Napakapalad po natin sapagkat hindi lamang nagbigay siya ng Biblia, kundi po binigyan niya po tayo ng pagnanasa at binigyan niya po tayo ng kaunawaan na ang salita ng Diyos ay napakahalagang bagay sa buhay po natin. Sinabi nga po ng psalmist, "Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path." Napakahirap pong mabuhay nang madilim po ang ating pong nilalakaran. Kung kaya nga po, salamat na lang po sa salita ng Diyos na nagbibigay ng liwanag sa ating pong mga kaisipan, sa ating mga puso na puno ng kabigatan, ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay maiibsan ang lahat ng ating mga suliranin. Tungayan po muli natin sa gabi pong ito ang ating pong paksa, ano po? The Sermon on the Mount, the Beatitudes. Ito po'y matatagpuan, mga minamahal, sa Mateo chapter 5, verse 1 hanggang verse 10. So, samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. If you have your Bible with you, in Matthew chapter 5, verse 1 to 10, samahan niyo po ako, mga minamahal, as we read the Word of God. Sabi po dito, "At pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok at pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. At binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi, Mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mapapalad ang nahahapis, sapagkat sila'y aaliwin. Mapapalad ang maaamo, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Mapapalad ang mga mahabagin, sapagkat sila'y kahabagan. Mapapalad ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapapalad ang mga mapagpayapa, sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit." So mga minamahal, kung mapapansin po natin, nagsimula po ang Beatitudes,
sa salita pong sapagkat kanila ang kaharian ng langit. At ito po'y nagtapos din po sa verse 10. Ano po? Sapagkat kanila ang kaharian ng langit. So samahan niyo pong muli ang inyo pong abang lingkod. Pag-usapan natin, pagnilayan po natin ang mga salita ng ating pong Panginoon. Sino ba ang tunay na mapapalad? Tayo muna po ay manalangin. Amang banal sa langit, Diyos na maawain, Diyos ng pag-ibig, Diyos na nagpapatawad ng aming mga kasalanan, at Diyos na sa amin po ay nagligtas sa krus ng Kalbaryo. Salamat o Diyos sapagkat Ikaw ay nagpakilala sa amin. At sa pamamagitan, Panginoon, ng iyong ginawa, Ikaw ay nagkatawang tao upang Ikaw ay makapiling namin sa pamamagitan ng iyo pong mga salita. Nung Ikaw po ay nabuhay, 2,000 taon na po ang lumilipas. Ngayong gabi o Diyos, kami po iyong samahan. Kami po iyong pagpalain. Linisin niyo po kami sa lahat ng aming karumihan. At ang aming mga buhay po ay maging pagpapala. Hindi lamang po sa amin pong buhay na sarili, kundi sa maraming tao po na naghahanap po ng tunay na kapayapaan at kaligayahan ng buhay. Sasamahan niyo nga po kami. Ikaw o Diyos ang magsalita sa aming kalagitnaan. Bigyan niyo po ng karunungan ng iyong lingkod. At ganun din po sa mga makikinig. Bigyan niyo sila ng pusong mababa, handang matuto at handang tanggapin ang katotohanan na nagmumula sa iyo pong mga salita. Maraming salamat po sa pribilehiyo sa gabi nga pong ito na kami po ay makapag-usap tungkol sa iyong mga salita. Bagaman di kami karapat-dapat bilang makasalanan, pero salamat, kami po'y binigyan niyo po ng pag-asa. Sa gabing ito, Diyos, iyo po ang kalawalhatian, iyo ang kapurihan. Maitaas ka namin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen at amen. So sa lahat po ng nakatutok ngayon sa atin pong online Bible study, mapagpalang gabi po sa atin pong lahat. Wala na pong pinakang mapalad pang tao na nabubuhay sa mundong ito, kundi yung mga tao pong naniniwala at nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. Tunghayan po natin ang ating pong paksa ngayong gabi, The Sermon on the Mount, the Beatitudes. So mga minamahal, bakit po ito ay may pinamagatan po sa Biblia na The Sermon on the Mount? Mga minamahal, si Jesus Christ po, mga minamahal, is a man of words. Siya po ay isang mabuti at mahusay at dakilang guro nung kapanahunan po niya. Sa kabila po ng kanya pong katatayuan sa buhay, na isa pong pobre, anak ng kalpintero, sila po ay hindi mayaman sa panahong iyon, at si Jesus po, mga minamahal, ay masasabi kong nabuhay po, na wala po talagang makikita po kayong kayabangan. Siya po'y nabuhay sa buhay po na puno ng karalitaan, puno ng pagdurusa, puno ng pagtitiis, upang ipakita niya na hindi lahat ng nagtitiis ay kaawa-awa. Maraming tao sa oras na ito ngayon ang nagtitiis, hindi dahil sila po ay mapalad, kundi dahil sila po'y gumawa ng kasalanan at ito'y naging kabigatan sa kanila. Kagaya po ni Judas Iscariote, matapos niya pong ipagkanulo ang Panginoong Hesus sa 30 putol na pilak, matapos po niyang tanggapin ang pilak na ito, siya po ay nabigatan ang kanyang loob. Ngunit hindi po ito naging dahilan para po siya'y magsisi ng kanya pong mga kasalanan, kundi ito po ay naging dahilan upang patayin niya ang kanyang sariling buhay. So mga minamahal, si Jesus po, mga minamahal, ang nagsasalita po sa mga oras na ito. At mapapansin po natin sa verse 1, ito po'y napakahalaga. Pag nag-aaral po ng Biblia, mga minamahal, ay napakahalaga po ng bawat verses na magpapatibay po at magpapatotoo dun po sa ibang mga verses. So, ang tawag po sa Bible study natin pong ito ay expository sermon. Ano po? Atin pong pag-uusapan yung setting, yung plot, para makita po natin yung kabuuan po ng nais iparating ng ating Panginoon sa bawat isa. So mga minamahal, verse 1, at pagkakita sa mga karamihan ay umahon siya sa bundok
At pagkaupo niya ay nagsalita sa kanya at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad. So mga minamahal, mapapansin po natin dito, not every people are coming to the Lord Jesus Christ. Hindi lahat ng tao ay willing makinig ng salita ng Diyos. Kung kaya nga po, sa atin pong ginagawang pag-aaral na ito, hindi na po ako nag-e-expect na lahat pong naka-online ngayon na makikita po ang live video na ito ay kanya pong pipindutin at kanya pong panonoorin, sapagkat hindi lahat ng tao ay nagnanais makilala at maalaman ang salita ng ating Panginoon. Sino lamang po ang meron pong pagnanasa? Sila po ang mga disipulo ng ating Panginoon. Pag sinabi po nating mga disipulo, ito yung mga tao pong sumampalataya. Ito yung mga taong naniniwala na ang Panginoong Hesus ang nag-iisang tagapagligtas. So mga minamahal, sila po mga minamahal ay mga taong mananampalataya sa panahon pong ito. So mga minamahal, makikita po natin mga minamahal sa verse 2, at binuka niya ang kanyang bibig at tinuruan sila na sinasabi. So mga minamahal, mapapansin po natin dito na ang kaunawaan at karunungan po ay nagmumula talaga sa bibig ng ating Panginoon. At makikita po natin mga minamahal na sa panahon pong ito, si Jesus Christ po talaga po ay napakayaman po sa kanya pong karunungan, sa kanya pong kaunawaan, sa kanya pong mga sinasabi na hindi kagaya po ng mga Pariseo at Iskriba. Alam po ang salita ng Diyos pero hindi po nila kayang ipamuhay. Yung bang may mga taong nagsasabi, ang dami-daming alam na salita ng Diyos pero ang ugali bastos. Ang kanyang mga pinagagagawa sa buhay ay hindi kalugod-lugod. Pero wag ka, siya po ay humahawak ng salita ng Diyos. So mga minamahal, ang Panginoong Hesus po ay kung ano yung sinasabi niya, yun din ang kanyang ginagawa. Kaya nga po napakahirap po sa amin pong mga manggagawa, na magkamali, sapagkat maraming mga tao po ang titingnan yung iyong mali. At nakakalungkot nga po minsan, totoo nga po yung sinasabing sa dinami mong ginawa, yung mali pa ang kanilang makikita. Kaya nga po mga minamahal, kung tayo po'y mananampalataya na, ito pong aral na ito ay isa pong gabay upang kapag tayo po ay nakakita ng mga tao po na nagkakamali, hindi para sila i-condemn, hindi para sila po ay siraan, hindi para sila ay iparating natin na tayo yung magaling, sila po ay mga bulok, sila po ay mali, tayo yung tama. No. Makita po natin mga minamahal na ang purpose ng isa pong mananampalataya ay dalhin yung mga taong mali nasa kalikuan patungo sa liwanag sa pamamagitan po ng salita ng ating pong Panginoon. So mga minamahal, meron pong 8 attitude. So explain ko muna po sa inyo ano po ba ang ibig sabihin ng the Beatitudes. Napapakinig po ito of course ng marami, the Beatitudes. Ito po ay napag-aralan namin sa Bible School. Ang ibig sabihin po pala ng Beatitudes ay beautiful attitudes. Kaya po, Beatitudes. So, dapat ito yung iyong maging attitude. Be your attitude. The beautiful attitude. So, mga minamahal, ang tunay pong ganda ng ugali ay wala po ito sa atin. Kasi pwede naman tayong maging mabait, pero meron tayong sariling agenda. Meron tayong sariling motibo. Unlike ng meron tayong kabaitan, meron tayong kagandahang loob, at ito'y hindi mula sa atin. Ito'y mula sa Panginoong Hesus. Sapagkat makikita po natin mga minamahal sa ating pag-aaralang 8 ito, ay puro kabaligtaran po yung kaisipan natin sa kaisipan ng ating Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon sa aklat ng Jeremiah, hindi isip nyo ang aking kaisipan. Ibig sabihin, hindi natin pwedeng ipagmalaki ang ating mga sarili na tayo po'y mabubuting tao, sapagkat kabaligtaran ng kaisipan ng Diyos ang ating kaisipan. Bigyan ko po kayo ng halimbawa bago tayo dumako. Ang pagbibigay. Siyempre, ang isip natin, pag nagbigay tayo, mawawalan tayo.
Pero ang Diyos nagtuturo na pag nagbigay ka, lalo kang tatanggap. Ano ho? Kung kaya nga po maraming tao, pag inaakay natin sa Panginoon, ang agad nilang sasabihin ala, ayoko diyan kasi baka kakaunti na nga ang pera ko, magbibigay pa ako ng magbibigay diyan. Hindi niya naintindihan na pag siya natutong magbigay, ay siya po ay pagpapalain ng Diyos dahil siya marunong magbigay. At yan po yung advantage, mga minamahal, ng mga taong may alam sa salita ng ating Panginoon. So, ngayong gabi po, simulan po natin ang ating pong pag-aaral po sa salita pong mapapalad. So, mga minamahal, kung kayo po'y mananampalataya na, huwag na po kayong gagamit ng swerte. Huwag na po kayong gagamit ng salitang good luck. Hindi na po yun sa atin. Ang atin po ay God bless you. Sapagkat wala pong bad luck sa mga taong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kasi pag sinasabi pong good luck, para bagang hindi ka patagumpay parang pwedeng matalo ka, pwedeng manalo. Yun pong ibig sabihin ng good luck. Pero pag sinabi mong God bless, ibig sabihin po nun, if God is with us, who can be against us? So mga minamahal, isa pong magandang salita na binitawan ng Panginoon ay ang salitang mapalad. Kumbaga po, ito po ay sa dinabi-nabi po ng tao, halimbawa, out of 100, 3 lang po yung bibigyan po ng blessing. Out of 100, 3 lang yung tatanggap. Ang tawag po dun ay mapalad. Hindi po swerte. Bakit? Pag sinabi po kasi nating mapalad, halimbawa, 100 yung tumakbo, hindi po lahat yun mananalo. Sino po yung mapalad doon? Yung pong nanalo. Bakit? May premyo po So, hindi naman po nila tinanggap yung premyo na yun na sila'y patulog-tulog. Sila po ay nag-effort, sila po ay nagtiis, sila po ay nag-endure. Kung kaya nga po, sila po ay mapalad. So, ngayong pong gabi, atin pong simulan ang atin pong pinag-uusapan sa number 1 na attitude na dapat po ay meron tayo. Sabi po ng verse 3, mapapalad ang mga mapagpakumbabang loob sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mga minamahal, ang foundation po ng kagandahan ng ugali ay kapakumbabaan. Kahit ano pang bait mo, kung wala kang kapakumbabaan, yung bait na yan ay bait-baitan lang. Maraming tao po ang maraming alam na magandang ugali, humility, hindi nila kayang i-apply ang salita o yung kanilang naiintindihan na mabuti. For example, alam ng tao na wag na dapat gumanti ng masama sa masama, pero sasabihin pa rin ng tao, ganito. Hindi pwede yun. Ako'y mabuti sa kanila pero ginaganon nila ako. Hindi pwede yun. Gagantihan ko sila. So, ang tao po ay hindi kayang magpakumbaba. Sapagkat sabi po ng Biblia, ang kapakumbabaan po, mga minamahal, according to Philippians chapter 2 verse 5 to 8, ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na bagaman siya ay nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi hinubad niya ito at naging yung alipin at nakitulad sa mga tao. So mga minamahal, kung bakit tayo po ay merong tunay na kapakumbabaan sa buhay na ito, ay hindi dahil kayo po'y mapagpakumbaba, kundi po, nung nakilala natin si Jesus, doon po nagsimula ang ating tunay na kapakumbabaan. Kung kaya nga po, pag ako po ay nagtuturo po sa inyo, ay masasabi ko nga po sa inyo na kung wala ang Panginoon sa buhay ko, hindi ito ang aking inaatupag ngayon. Ang inaatupag ko po ngayon marahil ay sarili ko. And I can say to you na wala na akong pinakangkilala pong sakim na tao na ihigit sa akin, kundi ang sarili ko. Kilala ko ang sarili ko. But because of His grace and His mercy, Kanya akong binago. Mula po sa pagiging sakim na ang pangarap lang po ay sarili, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng sariling kayamanan, at pagka meron na, gawin yung mga bagay na alam niyo na po. Pero salamat sa Diyos, meron po ako ngayong isang asawa, meron pong isang anak, at ngayon po ay masayang naglilingkod sa atin pong Panginoon. So, binago ng Diyos ang buhay ko. For without God in my life, I can do
nothing. Sa mga minamahal, tatlong bagay po, according to Matthew Henry, ang ibig sabihin po ng pagiging mapagpakumbaba. Number 1, ang ibig sabihin po is to be contentedly poor, willing to be empty of worldly health. Mga minamahal, yung bang tayo po ay sapat na kung ano yung meron po tayo. According to 2 Timothy chapter 6, verse 9 to 10, kung kayo po'y may pananamit, meron kayong iniinom, meron kayong nakakain, ay masiyahan na kayo roon. Sapagkat wala tayong anumang dinala dito sa lupang ito, wala din naman tayong ilalabas paglabas natin sa mundong ito. At ang sabi pa po ng Panginoon, sapagkat maraming tao po ang nasisilaw sa pera, kung kaya sila po ay nagiging malungkot ang buhay. Totoo po, maraming tao, puro pera lang po ang habol sa buhay na ito. Pero tingnan nyo, ilang milyon, ilang bilyon ang pwedeng magpasaya sa tao? Wala. Bakit? Dahil hindi pera ang magpapasaya sa tao. Kundi po, yung malaman po natin na kahit pala ikaw ay mahirap lamang, marunong kang makontento, pwede kang maging masaya. Amen. So, yung pong tayo po ay kagaya niyan, maraming tao ay gusto po nila ang magkakotse. Kahit po hulugan po ito at mahuhulog sila sa kinauutangan po nila, basta maipagyabang lang ang kanilang kotse, gagawin po nila. Kung kaya nga po ako, napasubo po ako dun sa hulugang motor dahil ayoko naman po sa totoo. Ang problema lamang po, ako'y nainggit dahil bulok yung motor ko. Sabi po nung palitan mo na yan, libreng motorsiklo. So hindi po namin alam na yun po pala ay scam. Kung kaya nga po, kami po ay nakakuha ng motor, kami rin po pala ang magbabayad. 4,000 buwan-buwan, saan ko kukunin yun? Pero mga minamahal, nais ko pong sabihin po sa inyo, na kung ako po ang tatanungin, talaga pong hindi ako kukuha ng bagay na dahil po noon, para lang makapagyabang, ako na may mahihirapan. Dahil natutunan ko po sa salita ng Diyos, anuman yung meron ka, yan ay pasalamatan mo. Dapat makontento ka. Yun pong ibig sabihin po ng unang ibig sabihin ng mapapalad ang mapagpakumbabang loob, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Number 2, to be humble and lowly in our own eyes. So mga minamahal, ganito po. Ang tunay po kasing kapakumbabaan po, yung bang sa araw-araw, sa oras-oras, pag nakita nyo yung inyong pagkakamali at aking pagkakamali, tayo po'y umiimik ng ganito. Panginoon, ako'y patawarin mo, ako'y nagkamali, ako'y nagkasala. Panginoon, bakit ko ba nasabi yun? Panginoon, bakit ko ba nagawa yun? Hindi kagaya ng iba na sila na yung mali, sila pa yung matapang. Mga minamahal, simple lang po ang pagiging mababa. Alam niyo po, tayo po'y makasalanan, hindi para po maging mayabang dahil tayo po ay kaya nating gawin yung kasalanan, kundi po, tayo po'y makasalanan para makita natin ang ating sarili na tayo po'y marumi at basahan at basura sa harapan ng Diyos, upang tayo po'y wag magyabang, upang wag tayong magmapuri. Kung kaya nga po, yung mga tao pong nagyayabang na sila'y mabuti, sila po'y ganito, sila'y gayon, sila po'y walang puwang sa kaharian ng langit. Sapagkat ang pupunta po sa langit, yung nakikita nila ang kanilang sariling sila'y makasalanan. Kung hindi mo nakikita ang iyong sariling makasalanan, paano ka ililigtas ng Panginoon? Di po ba? Nakakita ka na ba na nagpo-floating at sarap na sarap sa pagpo-floating? Tumalon po yung rescue at sinagip yung nagpo-floating. At ang sabi, sarap maligo. Hindi po yun sasagipin. Sino yung sasagipin? Yung nalulunod. Yung pong naghihingalo na. Mga minamahal, kung ang tingin mo sa iyong sarili, lunod ka na sa kasalanan, ikaw ay bombarded na ng kasalanan, hindi ka masaya sa buhay na ito dahil ng kasalanan, tandaan mo ito, ikaw ang ililigtas ng ating Panginoon. So mga minamahal, ang kaligtasan ay biyaya, pero dapat mong makita ang iyong sarili na ikaw ay mababa, makasalanan sa harapan ng Diyos. So, pangatlo po, mga minamahal, to shun all confidence in our own righteousness and strength. Pag sinabing to shun,
Ang ibig sabihin po ng salitang tusyan, para po alisin po natin yung atin pong tiwala sa atin pong mga sarili. Kumbaga po, dati, lahat kakayanin natin. Minsan, umiimik po tayo ng ganito, kaya ko to, kaya ko to, kaya ko to. Malalagpasan ko to, malalagpasan ko to, malalagpasan ko to. Pero sa bandang dulo, tayo'y bigo. Bakit? Sapagkat hindi po natin kayang gawin ang lahat ng bagay. Sapagkat may mga bagay na Diyos lang po ang nakakagawa. So mga minamahal, ano ang ibig sabihin po ng kapakumbabaan? Wala tayong ipagmamalaki, wala tayong nagagawang mabuti, wala. Tayo po ay empty sa harapan ng Diyos. At yun po ang totoo. Yung totoong usap, sa lahat ng nakikinig po ngayon, kamusta kayo buong maghapon? Nasa isip mo ba ang Diyos? Naisip mo ba, halimbawa ikaw ay Kristiyano, naisip mo ba ang gawain ng Diyos? May nakita kang tao, nag-share ka ba ng salita ng Diyos? Nag-Facebook ka, nag-share ka ba ng salita ng Diyos? Mga minamahal, pag hindi natin ginagawa ang mabuti, nagkakasala tayo sa Diyos. Hindi lang po yung hindi tayo nanggahasa, hindi tayo pumatay. Hindi po. Sabi po ng Santiago chapter 4 verse 17, sa nakakaalam nga ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Diyos. Yun na lamang pong buong maghapon, hindi natin napasalamatan ang Diyos, ay batbat na po tayo ng pagkakasala. Napaka-ingrato natin, napaka-ingrata natin, dahil ang Diyos po, binuhay niya tayo para pasalamatan natin siya. No? So mga minamahal, yan po yung tatlong bagay, according to Matthew Henry, na ibig sabihin po ng mapalad, ang mapagpakumbabang loob. So dako na po tayo sa pangalawa, mga minamahal, verse 4, mapapalad ang nangahapi sapagkat sila'y aaliwin. Parang mapalad yung nalulungkot, mapalad yung umiiyak sapagkat sila'y aaliwin. Alam nyo, meron pong chapter po sa Ecclesiastes, na ito po'y ipanaliwanag. Hindi ko na lang po bubuklatin, assignment na lang po sa inyo. Pero ako naman po ay nagtitiwala sa salita ng Diyos na yun po talaga ay naroroon. So sabi po sa Ecclesiastes, meron daw pong mga taong nasa pistahan, pero ang kinahihinatnan po nila ay pagluha o pagtangis. Meron naman pong nasa tangisan, pero ang pagkatapos naman po noon, mga minamahal, ay kaaliwan. Ano po yung aplikasyon po nito? Yang pistahan, yan po ay puro saya, puro aliw, video okay, kain, barik. No? Makikita nyo po, nagpapakasaya, nagpapakaaliw. But after that moment, ano na yung kasunod? Awayan, gulo, suntukan, si lalaki bubugbugin ng asawa niya, si magkumpare, magbabakbakan, magsusuntukan. Mga minamahal, isa po sa katotohanan po na naisabihin ng Diyos, ang mapalad na tao po yung lagi pong humaharap sa Panginoon, nakikinig ng kanyang mga salita, at matapos makinig ng salita ng Diyos, nakikita mo yung sarili mo, at ikaw ngayon hapis na hapis, at sinasabi mo sa sarili mo, Diyos ko, mahabag ka sa akin, ako'y isang makasalanan. Mas mapalad po yung tao pong laging nahahapis pag siya'y nagkakasala, hindi po kagaya ng mga taga-sanglibutan na walang ginawa kundi magpakasaya, magpakalayaw, pero ang dulo naman nun ay kalungkutan. Mga minamahal, na-prove ko na po. Sapagkat bago naman po ako napapunta po dito, ako po'y sabihin ko po sa inyo, ako po dati magsusugal, ako po dati nagbabarik din, pero after nun, pagod, puyat, alam nyo, walang tunay na saya. But when Jesus came into my heart, tuwing linggo, punta ako sa simbahan, sa lahat ng pagkakataon, basta may time ako magbasa ng Bible, yan, kita ako ng mga papa noon, ng mga kapatid ko, sabi pa nga ng mga kasama ko sa bahay, baka daw ako'y masiraan ng ulo, dahil daw po ng kababasa ng Bible. Habang nagluluto ako, hinihintay ko yung sinaing, babasa ako ng Bible, mga minamahal. So mga minamahal,
hindi po nasira ang ulo ko nung nagbasa ako ng Bible. Ano ho? Hindi totoo na nakakasira ito ng ulo. Maraming tao nasiraan ng ulo dahil akala'y shabu ang magbibigay sa kanya ng tunay na kaligayahan ng buhay. So mga minamahal, sana naintindihan po natin ang nahahapis. Simple lang, pag tayo po'y nakagawa ng kasalanan, hapis na hapis tayo. Sa isang Kristiyano, yung bang, halimbawa, ikaw ay hindi nakapagsimba, tapos, alam mo naman na ang pagsisimba talaga ay talagang napakahalaga. Yung araw ng linggo ay napakahalaga sa buhay ng Kristiyano. Sa buhay ng Kristiyano, hindi po kasi lahat ng tao Kristiyano. Kaya ho gano'n. Napakahalaga po ng araw ng linggo. Pagka hindi ka nakadalo, sabihin ko po sa inyo, parang ang feeling mo sa sarili mo, ang tubal-tubal mo, ang dumi-dumi mo, hiyang-hiya ka. At sana yun ay hiya sa Diyos. Hindi hiya sa pastor, hiya sa mga kapatiran. Bakit? Ang pastor, ang mga kapatiran dapat nahihiya din. Bakit? Hindi po kami mas banal sa inyo. Diyos lang po ang banal. Walang mabuti sa atin. Diyos lang po, sabi ng Biblia. So mga minamahal, punta na tayo sa pangatlo. Mapapalad daw po ang mga maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Sa mga minamahal, simple lang po yung ibig sabihin po nito. Alam niyo yung mga tao po na maamo, sila po ay welcome kahit saan pong lugar. At hindi man po sa pag-aano, at sa Diyos po ang kapurihan. Ako po kasi ay hindi talaga po ako taong nakikipag-away. At minsan ako po'y nakaranas po nung ako'y Kristiyano na ako'y inaaway. Ako po'y umiyak na lang. Hindi dahil ako po ay bakla. Hindi naman po porke umiyak ay bakla. Sapagkat gusto kong ipahayag sa kanya na hindi tama ang kanyang ginagawa. So mga minamahal, yung mga taong maaamo po, sila po yung mga tao po na welcome po sa lahat ng lugar. Pero yung mga tao pong mayayabang, mapagmalaki, sila po hindi po nila mamanahin ang lupa. Ang ibig sabihin po kasi ng mamanahin ang lupa, hindi po yan yung tinuturo ng saksi ni Jehovah na sila, yung 144,000 daw po na sila daw po yung mga saksi, sila daw po yung magmamana ng lupa. Yan ho yung itinuturo ng mga Jehovah Witnesses. Na wala daw pong langit, wala daw pong impyerno, ito daw pong earth na ito na daw po yung lupa. At sila daw po ang magmamana ng lupang ito. Mga minamahal, ang tunay po na maamo po, ang ibig sabihin po nito, sila po yung mga taong hanggat maaari makaiwas po sa gulo. So mga minamahal, mapapalad po ang maamo. Pang-apat na po tayo. Mapapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran sapagkat sila'y bubusugin. Mga minamahal, sa simpleng illustration nais ko pong sabihin sa inyo. Bakit minsan ang mga bata, hindi na po sila makakain ng kanin, hindi na sila makakain ng tanghalian? Kasi may mga magulang na pinababaunan ng kanilang anak ng pera sa school. So, pag itong batang ito ay nasa school, bibili yan ng soft drinks. Bibili yan ng piatos o kaya ay Nova. Yung alangan po sa bago magtanghalian, kakain yan. Siyempre, pasikat sa kaklase, mayamanin. Hindi niya naintindihan, mayamanin ka sa sakit. Yung chicheria, mabetchin. Yung soft drinks, diabetes. Simple lang illustration, mga minamahal. Bakit minsan hindi niya na maubos yung kanyang pagkain o binalot sa tanghalian? Sapagkat siya po'y nabusog na po ng soft drinks at nabusog na po siya ng sitsiriya. Nabusog na siya ng junk food. Bakit naman ikaw ay mabubusog ng salita ng Diyos? Kung ikaw na may busog na sa mundo. Busog ka na sa mga gawain ng sanglibutan. Busog ka na sa TikTok. Busog ka na sa pistahan, busog ka na sa kalayawan. Paano ka pang mabubusog ng salita ng ating Panginoon? Mga minamahal, simple lang. Kung talaga pong kayo po gusto nyo pong maging mapalad, manalangin po kayo ng ganito.
Panginoon, uhawin mo ako sa iyong mga salita. Panginoon, ako ay tulungan mo ako na mag-crave sa iyong mga salita. At sa totoo na po, mga minamahal, mapalad po ang tao pong nagugutom sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat sila ay bubusugin. Alam nyo, ang mundong ito, hindi talaga nakakabusog yan. Empty. Ang mundo pong ito, panandali ang saya at kaligayahan lang ang pwedeng ibigay sa inyo. Ito po ay kagaya po ng isang lalaking pumunta po ng beer house. Akala niya magiging mapayapa ang buhay niya. Pero pag uwi niya ng bahay, nagkaroon po siya ng sakit. Ano ho? Yung tinatawag na sakit sa tulo. Ano ho? Yung Vietnam rose. Napupudpud. Yung tinatawag na ari. Bakit? Akala niya, yung beer house, yung sanglibutan, ang magpapaligaya sa kanya. Pero mga minamahal, ang tunay na nakakabusog po sa buhay na ito, ang Diyos mismo. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Ang sino mang kumain sa akin, hindi na magugutom at hindi na mauuhaw magpakailanman. Sa mga minamahal, dako na po tayo sa panglima. So, panglima, mga minamahal, mapapalad po ang mga mahabagin. Sabi po ng Biblia, bakit? Sapagkat sila'y kahabagan. Sa Bible po, may story po na ang Panginoon po ay nagkwento ng isa pong may utang at isa pong pinagkautangan. So, ang utang po nitong taong ito, nitong alipin nito ay napakalaki. Ano ho? So, 50,000 dinar ang utang po ng lalaking ito. So, ang sabi ng maniningil na ito, hoy, magbayad ka na sa utang mo. Pero, sabi nung may utang, ako'y pagpasensyahan mo ako. Ako'y iyong anuhan. Huwag mong kunin ang pamilya ko. Huwag mong anuhin ang aking mga anak. Ako'y magbabayad sa iyo. Ako'y iyong pagbigyan muna. Pero lang niyo po, dahil wala siyang sukat ibayad, sabi po nung kanyang inutangan, ay sige, huwag ka nang magbayad. Pinatatawad ko na yung utang mo. Iyo na yon, wag mo na akong bayaran. Abay, ito pong pinatawad na ito, alam niyo ang ginawa nung pinatawad na ito sa kanyang malaking utang. Nakita niya po yung kanya pong kapwa alipin na may utang sa kanyang katiting. Ibig sabihin, maliit. Alam niyo, ang ginawa po nitong alipin na ito na pinatawad, sinakal po niya yung may utang sa kanya, magbayad ka sa akin ng 50 pesos. Samantalang ang utang niya dun sa lalaki, 50,000. Pinatawad siya. Pero itong lalaking ito, sinakal niya sa 50 pesos. Magbayad ka. Ay nakita po itong mga minamahal ng kapwa niya alipin at ito'y inireport doon sa nagpatawad ng utang, doon sa kanyang Panginoon. Mga minamahal, sabi po ng Panginoon, hindi bagay kay pinatawad ko, hindi bagay ikaw ay naawa ako sa iyo, nahabag ako sa iyo, wala kang ibayad, hindi baga dapat mahabag ka din sa iba. Alam niyo, maraming mga tao ganito. Pinatawad daw ng Diyos, pinatawad daw ni Kristo, pero hindi kayang magpatawad. Ano ang sabi ng Diyos? Hindi niya patatawarin ang mga taong hindi marunong magpatawad. Eh bakit ka naman kahabagan ng Diyos kung hindi ka naman marunong mahabag? Simple lang, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin sa iyo. Sapagkat kung ano ang iyong ginawa, ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Kung ikaw ay mahabagin, marami ring mahahabag sa iyo. Yun po ang sabi ng Biblia. So mga minamahal, punta na po tayo sa pang-anim. Mapapalad ang may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mga minamahal, isa po itong kumbaga po ay bagay na dapat nating pagtagniin. Di ba sabi po ng Bible, ang ating puso po ay fountain of evil. Sabi po ng Mark chapter 7 verse 21, sapagkat mula sa puso lumalabas ang kasamaan, mga pakikiapid, ang mga pangangalunya, ang mga pagpatay, ang mga pagsisinungaling, at ang lahat ng mga bagay ay nagmumula sa ating mga puso.
Mga minamahal, ang konteksto po dito ay sa pagiging Kristiyano. So, when you believe Christ as your personal Savior, you are already clean sa harapan ng ating Panginoon. Kumbaga po, yung tubal, sinuot na ni Jesus, yung pong malinis na damit, isinuot sa iyo. Yun po ang ibig sabihin. So, in Christian context, pwede pong maging malinis ang ating mga puso. Ay nahugasan na ng dugo ng Panginoong Hesus, malinis na ang iyong puso. So, hindi yan nalilinis po ng pagpipinitensya. Hindi po yan nalilinis ng pagnunubina. Hindi po yan nalilinis ng pagrorosaryo. Hindi yan nalilinis ng kahit anong ritual. Tanging ang dugo ni Jesus ang siya lamang pwedeng makapaglinis sa puso ng mga tao. And without the blood of the Lord Jesus Christ, wala po tayong pag-asa na maging malinis sa harapan ng Diyos. Sapagkat walang kasalanan na hindi kayang linisin ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Na ang sabi po ng Hebreo, kung yun nga pong sumisimbolo po ng dugo ng Panginoong Hesus nung Old Testament, yung dugo ng bulong baka, ng asno, ng tupa, ng mga hayop na pinapatay at yung dugo'y winiwisik, mga minamahal, pinapatawad ng Diyos ang kasalanan ng bayang Israel sa panahon po nila. Ay hindi po baga mas lalo pong maglilinis, hindi na po yung simbolo, kundi yung mismong dugo ni Jesus ang maglilinis ng ating mga puso. Kung kaya nga po ang taong wala kay Kristo, wala po. Siya po hanggang ngayon ay batbat ng kasamaan at karumaldumal sa harapan ng Panginoon. Kaya nga po may kanta po tayong mga baptista. Hello po sa mga baptist na nanonood po ngayon. Purihin po ang Panginoon. Salamat sa inyong pagsuporta. Meron tayong inaawit, are you washed in the blood of the Lamb? Ano ho? So, are your garment is white as a snow? Mga minamahal, when you are in Christ Jesus, pwede po tayo maging kasing puti ng niyebe. Sabi po ni Haring David, ako'y linisin mo sa aking kalooban upang ako'y pumuti na gaya ng niyebe. Alam niyo po, when you ask God to cleanse your life, to clean your heart, God is able to clean it. Walang kasalanang hindi niya kayang patawarin. Walang kahinaang hindi niya kayang palakasin. And everything na pwede nating hingiin para tayo'y makalapit sa Diyos, kayang ibigay ng ating Panginoon. So, sabi nga po ng mga awit, ano po, ay kung paano pong kalayo ng kanluran sa silangan, ganun niya po inihiwalay sa atin ang ating mga kasamaan at kasalanan. At doon niya po ito inilibing sa pinakamalalim na dagat, mga minamahal. Kung kaya nga po, mga minamahal, if anyone be in Christ, he is a new creature. Kung kaya nga po, dapat tayo po mga Kristiyano po ay nabubuhay na po sa kalinisan at katwiran. Hindi dahil natin, kundi dahil ng katwiran ni Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Punta na po tayo, mga minamahal, sa mapapalad po, okay? Mapapalad po ang mga mapagpayapa, mga minamahal, sapagkat sila ay tatawaging mga anak ng Diyos. Mga minamahal, kung ikaw ay palaaway, hindi ka anak ng Diyos. Kung ikaw ay konting katilang sa iyo, konting mali lang sa iyo, naghahanap ka na agad ng kaaway, nagtatanim ka na agad ng galit, okay lang yung magalit, pero yung magtatanim ng galit, hindi pwede. At maraming tao, iimik pa ng ganito, lintik lang daw ang walang ganti. Meron pa akong napakinig na ganito, ako'y tao, pag tao ang kausap ko, pero pag hayop ang kausap ko, ako'y hayop din. Abay, ito pala, salawahan. Bakit? Sabi ng Bible, kung sino ka, yun ka talaga. Nung si Jesus Christ po'y dinuruan sa mukha, hindi siya naging hayop. Kahit mga hayop ang mga taong nasa paligid niya. Siya'y hinampa sa ulo, tapos tatanungin, sinong humampa sa'yo? Hulaan mo. Siya'y dinuraan sa mukha, pinutungan ng koronang tinik. Mga minamahal, nung si Jesus Christ po'y hinayop, binaboy,
Hindi po siya naging baboy, hindi siya naging hayop. Sapagkat siya po'y anak ng Diyos, ito siya, yun talaga ang lalabas sa kanya. And what happened to the Lord Jesus Christ? Nung siya po ay ipinako sa krus, ito ang kanyang sinabi, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pero ang tao po, sa pagiging makasalanan, lintik lang ang walang ganti. Hindi pwedeng hindi ako gaganti. Mumura pa yan. Sasalita pa yan ng masama. Chichismis pa yan sa iba. Mga minamahal, ang tunay na mapalad, mga minamahal, yung tao pong mapagpayapa. Sa totoo lang po, kung ikaw po ay marunong pong umawat ng gulo, ikaw yung taong mapagpayapa. Pero may mga tao pong, sabi nga ni Pangulong Duterte, do not add fuel to the fire. Do not add fuel to the fire. Imbis na tumulong kayo, pambabatikos ang ginagawa ninyo, bakit hindi kayo tumulong? Bakit hindi kayo gumawa ng tama? At kayo rally ng rally? Mga minamahal, maraming tao po, imbis na siya'y tumulong sa kanyang kapwa, hindi, naninira pa. Kung kaya nga po, magandang ugali ganito. Pag meron kang kilalang hindi maayos ang relationship, ipanalangin natin. Ipanalangin natin, sabi ng Bible, ang taong gumagawa sa atin ng masama. Bless them that persecutest thee. Bless them. Love your enemy. Ibigin mo ang iyong kaaway. Pag ang iyong kaaway na gutom, pakakainin mo. Pag ang iyong kaaway na uwo, paiinumin mo. Hindi yung sasabihin mo, lintik lang ang walang ganti. Sapagkat, wag mo nang sabihin anak ka ng Diyos. Dahil anong pagkakaiba mo sa mga taga-sanglibutan? Pag mabait, mabait din sila. Pero pag hayop, hayop din sila. Mga minamahal, anak ka ng Diyos, maging anak ka ng Diyos. Mga minamahal, pupunta na po tayo sa panghuli. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mga minamahal, hindi na po tayo dapat nanguusig. Pag mayroon pong nakita tayong mali, ipanalangin po talaga natin. Huwag po nating pagsalitaan ng kung ano-ano, at ng mga bagay po na, kumbaga po ay magda-down sa kanya. Kundi po, magsalita po tayo ng bagay na ikapagpapala po niya. So mga minamahal, wala pong tunay na Kristiyano na hindi nakaranas ng panguusig. Marahil sa iyong pamilya, ikaw ay usigin. Ang sasabihin sa iyo, baka ikimasiraan ng ulo, ikibasa ng Bible. Anak, ano gang mapapala mo diyan sa iyong pagpapastor? Ano gang iyong saan ka kukuha ng pagkain, saan ka kukuha ng garni, saan ka kukuha ng gayon? Mga minamahal, may mga tao pong uusigin tayo. Kagaya po ni Noe, ikaw ay saraulo, diyan ka pa nagtayo ng arko sa ibabaw ng bundok, pero nung bumaha na, sabi ni Noe, sino ngayon ang siraulo? Sabi na sa inyong uulan na, ibabaha na, ayaw nyo pang sumakay. Ano ho? So mga minamahal, sa gabi pong ito, akin lang po tatapusin hanggang verse 11, hanggang verse 12. Sabi po dito, mapapalad kayo pagka kayo inaalimura, at kayo'y pinag-uusig, at kayo'y pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan. Sabi ng Panginoon, huwag kayong maaba sa inyong sarili, huwag kayong malungkot, dapat kayo'y magalak. Dapat kayo ay maging masaya. Bakit? Sapagkat tandayan ng inyong kaligtasan at buhay na walang hanggan. Sapagkat sabi ng Panginoon, mapalad ang pinag-uusig sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Sa mga minamahal, hindi dapat tayo maging malungkot, hindi dapat tayo ay masiraan ng puso sa paglilingkod, at wag nating sasabihin, ayoko na ako na may inuusig nila. Sabi ng Bible, verse 12, mga gala kayo at mangagsayang totoo. Bakit? Sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Mga minamahal, as we end our Bible study tonight, kung ikaw ay hindi nakakaranas ng panguusig, ibig sabihin wala kang ginagawang kalooban ng Diyos. Opo. Kung bakit, sabi nga, walang ginagawa sa iyo si Satanas, kasi yung manguusig, yan po'y binubulungan ni Satanas. Para magsalita ng masasakit, para i-down tayo, para tayo ay
mawala ng puso sa Panginoon. At kung wala kang naririnig na panguusig or anything, yung bang pag nagsimba ka, bit-bit mo yung Bible, sasabihin sa ng mga tao, ay parang, banal na banal. Mang minamahal, kung ikaw ay hindi confident na may hawak ng Bible, nakakahiya naman tayo. Bakit? Yung nga magsasabong, hindi nahihiya na may hawak-hawak na manok. At sila po'y mayabang pa ang asta. Habang pinapanggas yung manok, mga minamahal, kung yun yung masama, proud na proud sa kasamaan, di dapat mas proud tayo na tayo po yung hawak natin ay salita ng Panginoon. Amen. So mga minamahal, sa atin pong pagtatapos, mapapalad po ang pinag-uuusig dahil sa kanila ang kaharian ng langit. Kung meron po ako ngayong kapatid na nakikinig, sila po yung patotoo ko po. At ang sabi naman po nila sa akin, lalo po yung bunso kong kapatid, Kuya, kaya ako naman po ginawa yun, Kuya. Ako'y pagpapasensyahan mo noon. Ako'y bata pa, hindi ko pa alam ang mga sinasabi ko noon, garni-garni, gayon-gayon. Ibig sabihin, yung mga manguusig, they are just saying words that they don't understand. Kung kaya nga po, nung ako po'y magpapastor na may nagsabi po sa akin, ikaw pala nagtapos ng pag-aaral ay bayga ikaw ay nagpastor laang, ano kang iyong mapapala diyan, ano kang iyong kikitain diyan, ikaw gayayaman diyan. Mga minamahal, they don't understand kung ano po yung naiintindihan ko. Isa lang po ang naintindihan ko bilang pastor ngayon, wala pong halaga ang anumang salapi pagdating po sa kabilang buhay. Kung ako po ngayon ay pinagpatuloy ko ang aking profession, sa malamang wala po akong time para po mag-akay ng kaluluwa. So mga minamahal, the greatest treasure that we could have in heaven is not money, it is not our degree, it is not our riches, it is not our name, but the soul of man na pwede po nating maakay papunta po sa langit. Kung kaya nga po mga minamahal, nung tayo po'y wala pa sa Panginoon, dami nating ginagawa na para sa Diyos, na hindi naman pala niya kalooban. Nung tayo po'y nakakilala sa Panginoon, nauuwi po sa isa yung ating dapat gawin, na i-proclaim natin sa ibang mga tao si Jesus Christ. Na tayo po'y iniligtas niya sa biyaya. Merong isang Diyos na nagkatawang tao na namatay dun sa krus ng Kalbaryo upang yung iyong kasalanan ay kanya pong kunin at bayaran sa harapan ng Ama upang pag tayo po'y humarap sa ating Ama na nasa langit, sa pamamagitan po ni Kristo, mga minamahal, tayo po ay kanya pong tatanggapin. Hindi dahil mo, hindi dahil ko. Na sa iyo at sa akin ay nagmahal, ibinigay ang kanyang sarili para tayo po'y mapatawad sa ating mga kasalanan. So bago po tayo manalangin, unahin ko po muna yung atin pong pagbati sa lahat po ng nakikinig at kasama po namin ngayong gabi. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo na kayo po ay sumusubaybay, sumusuporta at ako po ay naniniwala. Hindi lang po ako ang masaya, kundi kayo din po na ngayon ay nakikinig. Para kayo po ay malaman po namin na nakikinig, ay nais ko pong sabihin sa inyo na mag-comment po kayo kasi minsan hindi po lumalabas yung inyo pong pangalan. At kung may hahabol pa po, ay makikita po yan ng akin pong asawa, ng akin pong may bahay. So, number 1 sa listahan, ang magandang dalaginding. Hindi ko alam kung sino ang nanonood. Ang Maderaso family, si Krishna Maderaso. Hello po, mga members po ito ng ating simbahan. Ang akin pong mahal at tiyahin, ang Tia Dory, magandang gabi po sa inyo. Another blessing, another lesson ang atin pong napag-usapan. Aba, magandang gabi po, Mami. Ako po ay nagkaroon po ng mami. Kahit ang akin pong nanay ay yumao na, ako'y binigyan ng Panginoon ng bagong mami. Ang Mami Chari Nazaria Chari Espiritu. Magandang gabi po, Mami. God bless po sa inyo. Namimiss po namin kayo. Amelia Buong Galing. Ito po nakita ko po kanina. Sa
pakipaglibing, magandang gabi po sa inyo, at sana po'y makabawi po kayo ng inyong pagod, dahil alam ko po na nakakapagod po. At si Jelly May Gavino, ito po'y anak po ng Tita Leonor na member po natin. Magandang gabi po sa iyo. Ining, God bless you. Sana magpatuloy kayo na makinig po ng online natin, At pagka isang araw, bibisita kami dyan sa inyo pong bahay. At sana kami ay patuloy pong welcome. Para po magturo ng salita ng Diyos. Ang Tito Diging, ang aking poging tito. Magandang gabi po sa inyo. Gandang gabi po. Si Clinton Tigamu. Ano ba ito? Okay, si Brother Clinton. Hindi ko po ito kilala, but a blessed evening to you. Si Jesmar Joseph Abedes. Magandang gabi po. Si J. Bones Ibanez Bontilao. Hindi ko po ito kilala, pero maraming salamat po sa inyo pong pag-antabay. Reynante Veloso Tabernero, magandang gabi po. Si Sister Maika Jimenez, as usual, ang ating top fan sa atin pong gawain. Si Jeneline Rentoria Gualter, okay, yung apelido lang, yung pamilyar, pero hindi ko po kilala yung pangalan. Si Kuya Gary, ang pinakang gwapo kong bayaw. I'm sorry po pero talagang walang magagawa. Yan ang pinakang gwapo sa amin pong mga lalaking magkakapatid. Okay, so magandang gabi po at mag-amen po kayo kung kayo naniniwala. Okay, si Eric Almario. Nga naman, itong aking pinsan na ito, sana ikaw ay lalong pumogi ng pumogi. Si Eli Milanes. Okay, hindi ko ito masyadong kilala, pero mamaya titingnan ko kung sino ka. Baka ikaw ay kilala ko. May napadagdag pa sa ating nanonood ngayong gabi. Si Hernan Abare. Okay, Hernan Abare, magandang gabi po sa inyo. So, sa lahat po ng nakasama po namin ngayong gabi, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyo pong pag-antabay sa ating pong gawain. At sa atin pong pagtatapos ngayon pong gabi, alam ko po, lalo na po sa family po ni Jelly May Gavino, at ang ang iyong tatay, medyo nalimutan ko uli yung pangalan, pero kayo po ay akin pong ipinapanalangin sa Panginoon na kayo po ay patuloy i-comfort ng Panginoon sa paglisan ng inyo pong mahal sa buhay ng iyong ina, at ipinapaabot namin ng God is Able Baptist Mission ang amin pong sympathy, na kami po'y nakikiramay sa paglisan ng Tita Leonor. At wag po kayong mangambat, wag kayong mag-alinlangan, sapagkat ako po'y naniniwala. Napakasaya po ng Tita Leonor ngayon po sa langit. Dahil nung ako po'y pumunta dyan sa inyo, siya po'y malugod na tumanggap ng salita ng Panginoon. Sa kabila ng kanyang sakit, sa kanyang karamdaman, ito pong si Tita Leonor na ito, mga minamahal, ay nakasama po namin sa simbahan kahit siya po'y dinadialysis. Siya po'y nagsisimba, siya'y nag-i-invite ng mga panahong yun. Pero dahil nga po sa mga pagkakataon, hindi namin siya nakasama po ng araw ng linggo. Pero siya po'y member po ng ating pong simbahan, nagpahayag po siya ng pananampalataya sa ating pong Panginoong Jesus. So, ngayon pong gabi, tayo po'y manalangin. Dakilang Ama sa langit, salamat po sa gabi pong ito. Salamat sa comfort ng iyo pong mga salita. Natutunan po namin, simula po ng beautiful attitude, sinabi mo na po, na kanila ang kaharian ng langit. At ito po'y tinapos niyo po sa verse 10, na kanila po ang kaharian ng langit. Ibig sabihin, Panginoon, maliwanag po na merong mga taong pupunta po talaga sa langit. At ngayon pong gabi, maraming salamat po sa mga tao pong nakalista ngayong gabi dito po sa amin pong listahan. Kami po, O Diyos, ay sama-sama pong dumadalangin na patuloy niyo pong pagpalain ang amin pong buhay. Kami po'y patuloy na mapalapit sa iyo at ang iyo pong mga salita ay maging kayamanan sa amin pong mga buhay. At nawa, ngayong gabi, mapa sa amin po ang mga beautiful attitudes na ito. Kami mapagpakumbaba, gutom sa iyong salita, kami po ay mahabagin, kami po'y may malinis na puso, kami po'y mapagpayapa, at kami po, Panginoon, ay masaya kahit inuusig, kahit sinasabihan ng masasama, basta alam namin, Panginoon,
na ang aming ginagawa ay para sa iyo. Gaya mo, na ikaw ay namatay, nakabitin ka na sa krus ng Kalbaryo, pero pinagsalitaan ka pa rin ng masakit ng nasa kaliwa, nung taong nasa iyong kaliwa. Pero salamat, doon sa kanan, merong taong ipinagtanggol ka. At yung nasa kanan na yun, Panginoon, ay isinama mo dyan sa iyong kaharian. Sapagkat sapat po na meron kaming relasyon sa iyo, sapat po na meron kaming pananampalataya sa iyo, O Diyos. Ngayong gabing ito, purihin ka, ikaw ay aming pinapasalamatan sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen at Amen. So muli po, magandang gabi pong muli sa atin pong lahat. Ang akin pong panalangin, ingatan tayo sa buong magdamag at sa araw ng bukas, mapaglingkuran natin ang ating Panginoon at maibigay natin ang ating buhay para po sa Kanya. Magandang gabi pong muli sa inyo pong lahat. Bye-bye po.